Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo tumungo sa ating balitaan, ay makakasama muna natin para sa isang maikling panayam ang Maritime Industry Authority dahil kamakailan po ay inobserbahan po o pinagdiwang ang International Day for Women in Maritime. Kaya naman minarapat po natin na imbitahan ng Marina upang alamin kung ano yung mga hakbang na ginagawa ng naturang ahensya upang mapataas pa ang moral ng mga babaeng seafarers. Ayun, siguro gulat kayo, meron palang mga babaeng seafarers pero meron talaga at ating alamin kung paano ba sila natutulungan ng ating pamahalaan. Kasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita po ng Marina, walang iba kundi si Director Luisito de los Santos. Director Louie, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, Ma'am Steph. At ang Marina po ay nagpapasalamat sa patuloy po ng pagbibigay ninyo ng plataforma para i-communicate ang inyong mga ginagawa, lalong-lalo na po sa issue ng mga kababaihan. And hopefully, makapagbigay naman po ako ng justice kasi issue po ito ng mga kababaihan and I hope I'll be able to respond properly sa mga katanungan po ninyo. Maraming salamat po, Director Louie, for joining us again dito sa Ang Pilipinas Ngayon. So, unang-una po namin katanungan ay ano-ano po ang mga konkretong hakbang ng Marina upang mapataas po ang moral at kumpiyansa nitong mga babaeng seafarers. Ang Marina po, dapat tignan po natin yung aspeto po ng issue ng gender and development. When we speak about the empowerment of women in the maritime industry. So, to cheer po kasi tinitignan po natin dito, dapat ang Maritime Administration ay aware din po siya kung ano yung mga gender issues para at least nakaka-relate po sila, particularly ang Marina sa industry. Kasi pag wala po tayong gender plans and budget na sinasabi under the auspices po ng Philippine Commission on Women, yung mahirap po natin maintindihan ng mga issues talaga ng mga kababaihan, lalong-lalo na sa ating mga seafarers. So meron po tayo gender plans and programs ng Marina, kasama na po doon yung mga industry partners natin, mga seafarers, manning agencies, anything relating po sa maritime industry, kasama po sila sa programa po natin. At Director Louie, paano naman po ang isinasaalang-alang ng Marina ito nga pong gender inclusivity sa mga polisiya at programa ito sa maritime sector? Ma'am Steph, dapat alamin po natin na traditionally ang seafaring po kasi male-dominated and it was only in the recent years na may mga nakakapasok po na mga kababaihan. And we have to admit na talagang there is harassment, there is discrimination on board, lalong-lalo na sa industry na dati nga po mga lalaki lang po yung sumasakay. So meron na rin po tayong mga kababaihan. So in fact, kailangan po natin silang proteksyonan kasi nga po sa
buhay ng barko, although hindi man ako seafarer, na marami po tayo nakakausap. May harassment, may bullying, tapos persistent pa rin po yung issues ng mga kalalakihan na hindi kayang gawin ng mga kababaihan, yung mga task on board. And yun po yung gusto natin na alisin, yung na-stereotype na ang mga kababaihan ay lesser when it comes to mga opportunities sa maritime industry. Dapat we have to advocate equality po. And dahil nabanggit nyo nga po na yung pagiging isang seafarer ay masasabi po na male-dominated industry, ay paano po tinutugunan ng Marina ang hamon na mababang, masasabi natin na mababang bilang ng kababaihan sa seafaring profession, at ano po ang mga programa ng ahensya para makahikayat pa po ng mas marami po na kabilang sa mga kababaihan na pumasok sa maritime careers? Yun sa Marina po, yun sa total budget allocation, binibigay po ng Kongreso. At least po yun na 5% of the total budget ay ginagamit sa advocacy for the empowerment of women. So nakatutok po tayo sa coordination natin sa mga shipping companies, mga manning agencies, at the same time yung mga seafarers themselves. And in fact, ako kasi naniniwala na if we want to serve the public very well, we have to understand kung ano talaga ang sitwasyon. So in fact, fortunate ako kasi isa ako sa mga siguro empleyado ng Marina that I have close contact with our seafarer vloggers at nakakapagtanong po ako sa kanila kung ano yung mga issues nila, kaya I myself nakaka-advocate din po ng mga plans and programs na pinapasok po natin doon sa Marina strategic plans and programs din. So ganun po yung 5% budget. So we have lahat po ng mga activities ng Marina may gender component po yun. Hindi po pwedeng walang gender component. Lalong-lalo na yung mga polisiya natin. So in fact, yung mga kababaihan are also involved doon sa policy formulation process. Pag hindi man, at least they are consulted. Mapunta naman po tayo, Director Louie, doon sa from policy to practice. Paano po isinasali ng Marina ang mga polisiya patungo sa aktual na benepisyo para sa mga babaeng seafarers? Actually, yung sinasabi nga po natin, advocate din po ako ng yung from policy to practice. Having worked as director po ng plans and policy ng Marina, hindi lang po kasi pwede na stand alone ang mga polisiya natin. Dapat we have to ensure na ang mga polisiya natin serve as vehicle sa promotion na yung sa industry natin. Pag ang target po natin ay ang ating mga seafarers na mga kababaihan, kasama po sila and dapat wala akong naiiwan. That's something that we are very proud of. So regularly we conduct fora. We have the women in Maritime Philippines. We have the women in Maritime Asia. And we are also actively engaged in mga developments on gender equality before the International Maritime Organization. Ito naman po, base po sa inyong obserbasyon po, ay ano po yung mga masasabi na konkretong resulta ng gender equality initiatives ng Marina sa kasalukuyan? Pag yung concrete steps po na kung pag-uusapan po natin, yung total staff complement po ng Marina, 51% po ay mga babae, 49% yung mga kalalakihan. And that's one thing that we're very proud of. Hindi lang po naging equal but more than yung proportion po ng mga kababaihan sa total staff complement po ng Marina. And in fact, doon din po sa Marina, we have allocated this space para sa mga pregnant, kung minsan ang ating mga seafarers, dinadala nila ang kanilang mga asawa at dala-dala yung mga babies o kaya mga buntis. We have allocated space sa Marina na pwede po silang mag-antay doon
At ang ating mga regional offices din are also very active in the promotion of gender empowerment sa ating mga seafarers, particularly sa mga kababaihan, more so yung mga seafarer women na on board doon po sa mga domestic ships po natin. Ito naman po, Director Louie, paano naman po nakikipagtulungan ang Marina sa international bodies tulad ng IMO upang isulong po ang gender equality? Ma'am Steph, ito yung something that all Filipinos should be very proud of. Ang Pilipinas ay nare-recognize na po sa international community na isa sa mga strong advocates po ng gender empowerment. And in fact, our maritime attaché doon sa London is a lady. At the same time, yung recently concluded po na workshop ng IMO, yung maritime attaché po yung nag-facilitate, and international po ang scope nito. And yung IMO po nag-recognize na rin po ng at least mga 3 na mga kababaihan in recognition po sa kanilang mga works din na ginagawa to promote gender balance, gender equality, at the same time empowerment po ng ating mga kababaihan. Director Louie, gawin naman tayo doon sa safety and security aspect po, no? Ano po ang ginagawa naman ng Marina upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon sa mga babaeng seafarers habang sila po ay nasa barko? Actually, mahigpit po na tinataguyod natin ang pagsunod sa international safety standards, labor protection measures, at the same time yung welfare policies upang matiyak po natin ang kaligtasan ng ating mga seafarers kabilang ang mga kababaihan. So when we speak of yung efforts po natin to promote maritime safety, hindi lang po tayo focus sa mga kababaihan, kasama na rin po dito yung mga kalalakihan. Meron naman po bang mga specific support systems o grievance mechanisms para po sa mga kababaihan sa maritime industry? Actually, may mga umiiral naman po tayong mga grievance mechanisms kung saan ang ating mga seafarers, particularly sa mga kababaihan, ay pwede po silang idulog ang kanilang mga concerns o mga challenges, particularly sa issue po ng harassment, discrimination o anuman issue sa paglabag sa kanilang mga karapatan. Nakikipag-ugnayan din po ang Marina sa mga manning agencies, shipping companies at iba pang ahensya ng gobyerno upang matiyak na may agarang aksyon at suporta para sa mga seafarers natin na nagiging biktima po ng bullying, harassment, and so on. So we have very good relationship with our Department of Migrant Workers po. Ito naman po, no, syempre atin pong nire-recognize yung papel ng kababaihan sa seafaring profession. Paano po nakikita, no, ng Marina ang papel po ng kababaihan sa pagpapalakas po ng maritime workforce ng bansa? Actually, napakahalaga po yung papel ng mga kababaihan sa pagpapalawak ng talento, kakayahan at diversity sa maritime workforce. At may inklusibong industriya ay ang mas inklusibong industriya, ay nagdudulot ng mas makabago, mas produktibo, at the same time, mas magiging matatag po ang ating maritime sector dito po sa Pilipinas. Kanina nabanggit nyo na yung mga maritime officials natin, no, partikular sa London ay sabi nyo nga isang lady, no. Ano po ang kontribusyon ng mga babaeng leader sa patuloy na pag-unlad po ng maritime industry dito sa Pilipinas? Traditionally po kasi ang consultation lang po natin sa mga polisiya natin, sa mga programs, ay mga kalalakihan, usually yung mga nakakonsult in the past. Pero sa ngayon, nababago na po ang ating mga perspective, na nai-involve na po yung mga women leaders sa larangan po ng policy development, maritime education, maritime safety governance,
marine environment protection, at the same time, yung organizational leadership. So mahalaga po na kuhanin po natin ang kanilang inputs, ang kanilang mga perspectives sa paggawa po ng ating mga polisiya, at the same time yung mga plans and programs po natin. At syempre po, no, Director Louie, paano naman po sinusuportahan ng Marina ang leadership development ng kababaihan sa seafaring sector? Una po, punta muna po tayo sa Maritime Administration. So, karamihan po sa ating mga kababaihan sa Marina, marami na po yung mga nagpagtapos ng kanilang Master of Science degrees doon po sa World Maritime University doon sa Sweden. Ito po yung isang UN-established na school, higher education po, na nag-i-specialize po sa mga iba't ibang mga issues ng maritime affairs. So dito naman po sa ating mga seafarers, sinusulong po natin ang leadership training. At the same time, kinakausap din po natin ang ating mga manning agencies na magbigay po sila ng training, capacity building, at empowerment to ensure na ang mga kababaihan po natin ay nagiging aware sa mga kanilang karapatan, lalong-lalo na po pag sila po ay nasa dagat na. Ito naman po, no, ano pa po ang mga plano at susunod na hakbang naman ng Marina upang mas mapaigting ang participation at moral ng mga kababaihan po sa maritime industry? Ma'am Steph, ang Marina po ay hindi po magsasawa na dalhin ang mga issues ng kababaihan not only sa national debate, at the same time doon sa international maritime community. Very active po tayo doon at isa po tayo sa mga bansa na nag-advocate ng equality kasi marami po tayong mga seafarers na mga kababaihan, and I think malaki po ang kanilang mga contribution. At the same time, dahil nga rin po dito, not only for their contributions, for their being part of the Filipino community, mga Filipino citizens po mga yan, the more na ang ating gobyerno ay dapat na pagtuunan ang kanilang mga ang kanilang mga pangangailangan. Kasi pag ang barko ay naglayag na, hindi na po nakadikit sa lupa, ang mga seafarers ay sila-sila na lang. So dapat ang ating mga kababaihan ay alam nila dapat not only yung mga rights nila at kung paano din po nila protektahan ang kanilang mga sarili. And of course, no, siguro para sa panghuling mensahe, no, kung meron pa po kayong maidadagdag dun sa inyong nabanggit, dahil nga po kamakailan ay ipinagdiwang o inobserbahan po ito nga pong International Day for Women in Maritime. Ano po ang kabuuan o pangunahing mensahe po ng Marina para sa mga kababaihan po sa industriya? Go ahead po, Director Louie. Sa Marina naman po, patuloy po natin na sinusulong ang karapatan ng ating mga kababaihan sa ating mga seafarers serving various ocean-going ships. At patuloy pa rin po tayo at wala po tayong sawa na nag-organize ng mga fora, mga seminar workshops ng mga participants mismo ay mga kababaihan. So it's only when we heard their voices that we are able to understand very well kung ano yung plight, kung ano yung mga issues, kung ano yung mga concerns ng ating mga seafarers. At tayo naman ay nakikinig at dinadala naman po natin ang kanilang mga issues sa Marina, particularly po sa pagbalangkas po ng ating mga pulisiya. At umaasa po ng ating mga kababaihan sa maritime industry, mag-ingat po sila palagi. Ang inyong gobyerno ay nandito lang para tumugon po sa anuman krisis, kung anuman mga challenges na mapagdadaanan po ninyo. And with that po, maraming salamat po, Director Louie, sa muling pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Salamat po, Mami Steph, at sa ulitin po.
At ating po nakasama dito sa programa ang opisyal na tagapagsalita po ng Maritime Industry Authority o Marina, walang iba kundi si Director Louie De Los Santos. At tayo ay dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, ipinoklama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Mayo 27 bilang isang regular na holiday sa buong bansa bilang paggunita sa Idil Adha o Feast of Sacrifice. Bata ito sa rekomendasyon ng Commission on Muslim Filipinos alinsunod sa 1447 Hijra Islamic Lunar Calendar. Ang Idil Adha ay isa sa mga pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam kasunod ng Idil Fitr. Ipinagdiwang ito ng mga Muslim bilang pag-alala sa matibay na pananampalataya at pagsunod ng propetang si Ibrahim kay Allah kung saan handa niyang ialay ang kanyang anak bilang sakripisyo. Pinaniniwala ang pinalitan ng Allah ang sakripisyo ng isang tupa bilang tanda ng awa at biyaya. Kasabay din ito ang pagtatapos ng Hajj o banal na paglalakbay sa Mecca sa Saudi Arabia. Ang Proclamation Number 1264 ay nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto noong Mayo 21, 2026 sa bisa ng kapangyarihan ng Pangulo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, inisyu naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang kautusan na nagdaragdag sa Minimum Access Volume o MAV para sa imported na karne ng baboy ngayong 2026. Batay sa Executive Order Number 116 mula sa dating 54,210 metric tons ay itinaas ang MAV sa 204,210 metric tons upang matiyak ang sapat na supply at mapanatiling abot kaya ang presyo ng baboy at processed meat products. Bahagi ito ng uplift agenda ng administrasyon sa ilalim ng EO 110 na naglalayong tugunan ang epekto ng krisis sa Middle East sa ekonomiya at protektahan ang kapakanan ng mga sektor. Inatasan ang Department of Agriculture o DA at iba pang ahensya na tiyakin ang sapat na supply ng pagkain at kontrol sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa ilalim ng kautusan, 30,000 metric tons ang inilaan para sa mga processor at 120,000 metric tons naman para sa Food Terminal Incorporated at Kadiwan ng Pangulo Program. Ayon sa pamahalaan, mahalagang matugunan ang kakulangan sa supply ng baboy upang mapigilan ang pagtaas ng presyo at maprotektahan ang mga mamimili. Nilagdaan ang EO 116 ni Acting Executive Secretary Ralph Recto at agad itong ipatutupad habang inaasahang ilalabas ang implementing guidelines sa loob ng 30 araw. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Bawat Bayan Makikinabang sa Obando, Bulacan na layong maghatid ng direktang tulong sa mga komunidad. Saklaw ng programa ang pamahagi ng bigas at mga programang pang-edukasyon para sa libo-libong pamilya mula sa 11 barangay. Sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF, mahigit 2,000
pamilya ang nakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Ayon sa Pangulo, hindi lamang minsan ang tulong ito dahil magbibigay ang pamahalaan ng 10 kilong bigas kada 2 buwan o 6 na beses sa isang taon. Binigyan din ang bawat barangay ng 200,000 pesos na pondo kung saan kalahati nito ay inilaan para sa educational assistance ng mga piling scholar. Kabilang din sa mga benepisyaryo ang mga pamilyang nasa baybaying barangay upang matiyak na walang maiiwan sa mga programang pangkaunlaran. Tiniyak naman ng pamahalaan na sa pamagitan ng programang ito, mas mapalalakas ang ugnayan ng pambansa at lokal na pamahalaan at maihatid ang inklusibong pag-unlad sa buong bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, hinimok naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program sa Obando, Bulacan na magsikap sa pag-aaral at sulitin ang tulong edukasyon mula sa pamahalaan. Sa kanyang pakikipagpulong sa mga scholar sa Obando Central School, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng responsableng paggamit ng ipinagkaloob na tulong pinansyal. Saklaw ng programa ang 11 barangay kung saan mayroong kabuuang 55 scholar ang nakatanggap ng benepisyo. Bawat barangay ay tumanggap ng 200,000 pesos kung saan 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 scholar na may tig 20,000 pesos. Ayon sa Pangulo, mahalagang gamitin ang naturang halaga upang makatulong sa kanilang pag-aaral at pang-edukasyong pangailangan. Binigyang diin din niya na ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat kabataan at hindi isang pribilehiyo. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, ang edukasyon ay isang panghabang buhay na puhunan na makatutulong sa pag-unlad ng buhay, pamilya at komunidad. Kaya naman hinikayat niya ang mga estudyante na mag-aral ng mabuti at magsikap. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, hinikayat naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, marami pa ring Pilipino ang hindi alam ang mga benepisyo at serbisyong maaari nilang makuha mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa kanyang talumpati sa panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng Provincial Board Members League of the Philippines sa Malacanang, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga LGU para maiparating ang impormasyon hanggang sa malalayong komunidad. Kabilang sa kanyang binanggit ang Zero Balance Billing o ZBB, kung saan libre ang serbisyong medikal para sa mga pasyenteng nakakonfine sa basic ward ng mga ospital ng Department of Health. Ipinaliwanag din niya ang pinalawak na benepisyo ng PhilHealth tulad ng mas mataas na coverage para sa dialysis o cancer treatment at maternal health care. Ayon pa sa Pangulo, marami pa ring reklamo tungkol sa mahal na gamot kaya kahit may umiiral na programang libreng gamot at taunang ayuda na umaabot sa 20,000 pesos. Giit niya, mahalagang maipaalam ng maayos sa publiko ang mga programang ito upang makinabang ang mas maraming Pilipino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Pilipinas at Australia ipinagdiwang ang 80 taon ng diplomatic relations. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni EJ Lazaro. Ipinagdiwang ng Pilipinas at Australia ang ika-80 anibersaryo ng kanilang diplomatic relations sa pamamagitan ng isang makasaysayang seremonya
sa Quezon City nitong Biyernes. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine-Australia Friendship Day, pinailawan ng kulay berde at ginto na pambansang kulay ng Australia ang Quezon Memorial Shrine bilang simbolo ng matatag na pagkakaibigan at ugnayan ng dalawang bansa. Isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa historical marker na kinumisyon ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Gugunitain nito ang pagtulong ng Australia kay dating Pangulong Manuel L. Quezon at sa pamahalaang Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon kay Australian Ambassador Mark Ines Brown, nananatiling matatag ang samahan ng dalawang bansa mula pa noong 1942 nang tanggapin ng Australia si Pangulong Quezon at ang kanyang gobyerno sa gitna ng digmaan. Dumalo rin sa nasabing aktibidad sina DFA Undersecretary Leo Herrera Lim, NHCP Executive Director Carminda Arevalo at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Formal na itatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Australia noong Mayo 22, 1946. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, binigyang diin ng Malacanang na nananatiling balido ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos ding ibasura ng Korte Suprema ang kahilingan ng senador para sa pansamantalang proteksyong legal laban sa posibleng pag-aresto. Sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na sa kasalukuyan maituturing na valid ang nasabing warrant. Dagdag pa niya, ang anumang interpretasyon at pagsusuri sa desisyon ng Korte Suprema ay ipauubaya na sa Department of Justice. Kaugnay naman ng kumalat na video kung saan makikitang umaalis si Senador De La Rosa sa Senado kasama si Senador Robin Padilla, sinabi ng palasyo na nais ng Pangulo ang pananagutan ng sinumang may dapat panagutan. Gayunpaman, nilinaw din na kung walang kasalanan ang isang tao, dapat lamang na malinawan at maalis ang anumang pagdududa sa kanilang pangalan. Ayon pa sa palasyo, habang hindi sila ang magpapasya kung maituturing na pag-iwas sa Senado ang naturang kilos, para sa Pangulo ay hindi ito nararapat na asal. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na ulat, tracker teams na tutugis kay Senador Bato de la Rosa, pinakikilos na ng pambansang pulisya. Ang kabuong ulat ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Kinimpirma ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kumikilos na kanilang mga tracker team. Ito'y para tugisin ang dating hepe ng pambansang pulisya na si Senador Ronald Bato de la Rosa para isilbi ang mandamiento de arrestong inilabas ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs. Ayon kay Nartates, magkatuwang ang PNP, Department of Justice at National Bureau of Investigation para tuntunin si de la Rosa at may silbi ng ganap sa kanya ang warrant. Tiniyak naman ng PNP Chief na ihahain nila sa Senador ang mandamiento de arresto nang may paggalang sa karapatang pantawat na ayon sa mahigpit na operational procedures. Inatasan na rin niya ang mga kasalukuyang unit ng pulisya na pairali ng maximum tolerance at professionalismo sa bawat yugto ng kanilang gagawing operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, e-vouchy bill pasado na sa ikatlong pagbasa sa Kamara. Ang detalye ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Pasado na sa third and final reading ang Expanded Anti-Violence Against Women and Children Bill, isang mahalagang hakbang upang iakma ang batas sa lumalalang anyo ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Maaalalang 2004 nung inihain ng Gabriela Women's Party List ang anti-vouchy law bilang tugon sa malawakang karahasan. Ngunit habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang anyo ng karahasan. Ayon kay Party List Representative Sara Ilago,
Panahon na upang palakasin at amyendahan ang batas upang tumugon sa lumalalang online abuse, harassment at iba pang bagong anyo ng pang-aabuso laban sa mga kabataan. Nanawagan din ito sa Senado na ipasa ang eVAUSI Bill sa lalong madaling panahon. Narito ang pahayag ni Gabriela Party List Representative Sara Elago. Pasado na sa third and final reading ang ating isinusulong na expanded anti-VAUSI Bill. Sa ilalim nito, binibigyang kahulugan ang technology-facilitated violence against women at mahigpit ang parusa para sa mga lumalabag, kabilang na ang multang hanggang 500,000 pesos at pagkakakulong. Kinikilala rin ang online harassment, stalking at hacking bilang mga anyo ng VAUSI. Nagbibigay rin ng hanggang 20 days na paid leave para sa mga biktima, para sa medical, legal at iba pang mga pangangailangan. Panalo na tayo dito sa House of Representatives. Ngayon ang panawagan natin sa Senado, expanded anti-violence against women and their children bill, dapat ipasa na. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Bureau of Internal Revenue o BIR lumagpas sa target collections dahil sa mga reforma. Ang kabuulat ihahatid naman sa atin ni Ray Ferrer. Iniulat ng Bureau of Internal Revenue na umabot sa higit 1.155 trilyong pisong buwis ang nakolekta nito mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, lumagpas ng 9.6 na bilyong piso ang koleksyon ng ahensya kumpara sa target sa unang 4 na buwan ng 2026. Sinabi ni Mendoza na bunga ito ng pinaigting na reforma sa digitalization, audit system at taxpayer services. Kabilang sa mga inilunsad ng BIR ang Digital Tax Calendar, Online Taxpayer Portal at mas pinasimpleng proseso sa business registration. Iginit din ng BIR Chief na layunin na ahensya na gawing mas moderno, mas mabilis at mas transparent ang panguliktan ng buwis sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 10% ng senior citizens sa Pilipinas may kondisyong demensya. Ang detalye ihatid sa atin ni Jared Moreno ng Radyo Magazine. Naitala ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines o ADAP na humigit kumulang 1 milyon o 10% ng mga senior citizens sa bansa ang may demensya. Ayon sa organisasyon, 2 sa bawat 3 kaso nito ay naitala sa mga nakatatanda. Gayunpaman, nilinaw ni Dr. Alvin Ray Senina, ang Pangulo ng ADAP, na hindi normal na bahagi ng pagtanda ang pagkakaroon nito. Akala natin lahat, ang memory problem ay normal sa matatanda. Pero siguro po, isang punto ngayong hapon na ito, ang memory problem, ang pagiging ulyani ay hindi parte ng normal na pagtanda. Dagdag pa niya, maaari itong maranasan ng mga nasa edad 30 hanggang 50s at tinatawag na young onset o early onset dementia. Para makatulong sa pag-iwas ng kondisyon, hinihikayat ang ADAP ang publiko na pangalagaan ang kalusugan ng puso at utak, manatiling aktibo, umiwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Umaasa rin ang ADAP sa mas matibay na suporta mula sa pamahalaan laban sa kondisyon. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, dediretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadako na tayo sa rehiyon ng Luzon, sari-saring baril na pagmamayari ng mga miyembro ng New People's Army na hukay sa isang bayan sa Cagayan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
Nakakokok mga na is 17 Infantry Battalion na Philippine Army ta pasusukan na Armas Ira na No People's Army o NPA talasam Cagayan, partikular na ta barangay Sicalao. Ta report na 17 Infantry Battalion nakaalawa ira ta informasyon nagafut dati nga kontak ante parientes mismo na nababatang ira na miyembro na Kamiting Rayon Cagayan Valley o KRCV ta nangipayan o nangikokobad data Armas Ira. Insigita nga nag-operate ay Army Ira ta lugar no sitaw, tao dalago na kokok inaduro maira nga palatok. Karwan tao ayaw nga pito nga homemade shotgun barrel, taday nga kalibre 22 revolver, duwa nga kalibre 22 pistol, alternaduro maira nga bala. Ta investigasyon namuan nga nekokok dayaw na Armas Ira turita 2020 ng miyembro ng West Front Committee Comprov Cagayan na popolwa de Edgar Bautista alias Simoy. Ikikid daw na militar ta publiko ira, iyawa da ira impormasyon na muda about the MPA, tapeno ufunanda gobyerno nga tuloy-tuloy na mala imamo ang palupagya ta probinsya na Cagayan. Yato ni balita nagafuta syudad dato gigaraw yaw si Dina Todo Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City League of Mayors of the Philippines Benguet Chapter na nakipagpulong kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon upang hilingin na bigyang prioridad ang mga nasirang lansangan sa lalawigan at malayo sa panganib ang mga motorista. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas. Adu a proyekto apang infrastruktura iti probinsya ti Benguet ti manamnama a maipayan iti atensyon ken prioridad iti nasyonal a gobyerno kalpasan ti panakisarita dagiti alkalde ti probinsya kini DPWH Secretary Vince Dizon. Ito ay laang nabiit nagturong dagiti miyembro iti League of Municipalities of the Philippines Benguet Chapter iti panangidaulo ni Mangkayan Mayor Cesar Pasiwan sa Jai Metro Manila tapno maiyuman dagiti proyekto pang infrastruktura. Sigon kinila Trinidad Mayor Roderick Awingan na idanon iti DPWH si Dagos apan nakatrimaan ken rehabilitasyon dagiti nadala kalsada gapu kadagiti naglabas a bagyo. Pakairamanan dagiti nadadael apasat iti Halsema Highway ken ti Benguet Nueva Vizcaya Road. Kalpasan ti taripno ang kinidaw ni Secretary Dizon ti panakaisumiti dagiti kaskanan a dokumento maipanggep kadagiti na iyuman a proyekto. In karina ti panakaadal dagitoy ken Dagos apan nakakiddaw iti pondo ken rehabilitasyon. Daytoy ti kaunaan agundaway nga nagkaykaysa dagiti mayor iti probinsya nga aglabi iti DPWH para iti napartak a rehabilitasyon dagiti nadadael a proyekto para iti pagsayaatan dagiti umili. Damag manipod ito'y syudad iti Baguio. Siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. 19 na persons deprived of liberty o PDLs sa San Andres, Catanduanes nagsipagtapos sa TESDA Construction Painting NC2 program. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Nagtapos ang 19 mga persons deprived of liberty sa San Andres District Jail, San Andres, Catanduanes, makalihis nindang makumpleto ang TESDA Construction Painting NC2 program. Sa kabilugang numero kan mga nagtapos, 18 ang lalaki mantang saro man ang babae na nakaresibe ng sertipiko kumo pagbisto sa indang pagpupursigi as in dedikasyon na makanood nin bagong kasanayan.
Obheto kanasambitan ng programa na matauanin bastanting kaaraman asin kakayahan ang mga PDL nganing magkaigwasindan in pagkakakita ang kabuhayan asin mas maglangkaw pa ang pagkakataong makahanap ng trabaho sa oras na makabuelta na sinda sa sosyedad. Sigun sa pamunuan kan San Andres District Jail, importanteng parte kang rehabilitasyon kan mga PDL ang pagtataon ng teknikal na edukasyon asin pagsasanay nganing matabangan sindang magkaigwanin bagong pagpupuon asin maging produktibong namamanuaan. Gikan sa RP Virac, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Nadako na tayo sa Kabisayaan. Mahigit 14 na milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa Bacolod City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Nadakpan sang Bacolod City Police Station 2 ang duha ka durugista sa ginpatigan nga bypass operation sa Purok Kamunsil, Barangay 3, Bacolod City. Ang mga sospek ginkilala nga sanday alias John 29 anyos kag residente sang Purok Kamunsil, Barangay 3, Bacolod City. Kag alias Mark, 34 anyos, kag residente sa Baray Cabog, Bacolod City. Nagkumpiska sa mga sospek ang 2.1 kilos ng shabu nga nagabalor sang 14.2 million pesos kag bypass money. Sa pagkaaresto sa mga sospek, kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ug ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagatubangon sang mga sospek. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, Davao City Jail Annex. Magsasagawa ng Adopt a Cottage Fun Run para sa kinakailangang pasilidad ng mga persons deprived of liberty o PDLs. Ang detalye ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao. Magpahigayon ng Davao City Jail Annex o Adopt a Cottage Fun Run for a cause aron magamit sa laing panginahanglanon sa mga persons deprived of liberty o PDL sulod sa maong detention facility. Gipahayag ni Davao City Jail Annex Community Relations Service Officer Jail Officer 1 Jetsi Fritz Kalipsan nga ang makuha nga pondo pagagamiton aron makapatukod og duha ka andana nga gambalay para sa mga PDL. Sumala ni Kalipsan ang maong itukod nga building gamiton para sa idalaw og telehearing sa mga PDL sa unang andana samtang ang ikaduhang andana himuon nga dugang dormitoryo. Gipunting niini nga gikinahanglan ng maong pasilidad aron dili maglisod ang mga PDL ilabi na sa pagbiyahe kanila padulong sa korte alang sa pagdungog sa ilang kaso. Gibut yang ni Kalipsan nga kasagaran sa mga inmate dinhi mga senior citizen og adunay mga sakit busa ang taas nga oras sa biyahe mamahimong makaapekto sa ilang kahimsog. Target sa maong aktibidad nga makatigom og 800,000 pesos nga gamiton sa pagpatukod sa maong gambalay sulod sa pasilidad. Dugang ini nga gawa sa fun run abli usab ang Davao City Jail sa mga sponsorship aron mapatukod ang maong proyekto. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang bugson ng ating mga regional news. Dediretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan.
Handang pondohan ng Asian Development Bank o ADB ang Mindanao Railway Project matapos umatras ang China sa orihinal na financing para sa matagal ng naantalang rail line. Ayon kay ADB Philippines Country Director Andrew Jeffries, bukas ang ADB na tumulong kung hihilingin ng pamahalaan, lalo't patuloy pang naghahanap ng pondo ang Department of Transportation o DOTR para sa proyekto. Isa ang Mindanao Railway sa mga big-ticket projects ng DOTR. Gayunman, sinabi ni Jeffries na isa sa alang-alang ng ADB ang pagnanais ng pamahalaan na mapanatili at mapababa ang antas ng utang, kaya't posibleng mas pag-aralan muna ang private sector funding. Handa rin ng ADB na magbigay ng Official Development Assistance o ODA loans o Public-Private Partnership o PPP advisory services para makahikayat ng pribadong puhunan. Posible rin anya na pondohan ng private sector ang ilang bahagi ng proyekto gaya ng naging modelo sa Mactan Cebu Airport. Noong 2023, binawi ng Pilipinas ang loan request nito sa China para sa Mindanao Railway Phase 1, pati na ang South Long Haul at Subic-Clark Railway projects dahil sa kawalan ng progreso sa financing decision ng Beijing. Ang Phase 1 ng Mindanao Railway ay nagkakahalaga ng 83 billion pesos at tatakbo mula Tagum sa Davao del Norte hanggang Digo City sa Davao del Sur. Target nitong magsakay ng 122,000 passengers kada araw at pababain ang biyahe mula 3 oras tungong 1 oras. Ayon sa DOTR, pinag-aaralan ngayon ang PPP structure para sa proyekto. Wala pang tiyak na petsa ng groundbreaking dahil hinihintay pa ang final funding source at kailangan pang i-update ang feasibility study. Kamakailan natapos na ang pre-feasibility study para sa 100.64 billion peso Phase 3 na nakatakdang isulong bilang solicited PPP. Saklaw nito ang 61 kilometrong passenger at cargo railway na magdurugtong sa industrial at commercial hubs ng Cagayan de Oro. Susunod na hakbang ng DOTR ang isang comprehensive feasibility study para suriin ang technical, pinansyal at economic viability ng proyekto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inihahanda na ng Social Security System o SSS ang paglulunsad ng isang Energy Sustainability Loan Program sa Setyembre para tulungan ang mga kwalipikadong miyembro na makapag-install ng residential solar panel systems sa gitna ng mataas na singil sa kuryente. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro, papayagan ng bagong loan program ang mga miyembrong may mandatory provident fund account na umutang para sa solar panel systems na maaaring bayaran ng hanggang 7 taon. Saklaw ng mandatory provident fund ang mga SSS member na may monthly salary credit na higit 20 piso o 20,000 piso. Target ng SSS na masuportahan ang higit 100,000 kabahayan pagsapit ng 2028 bilang tugon sa tumataas na gastos sa kuryente at bilang hakbang sa pangmatagalang energy sustainability. Binanggit ni Declaro na sumasalamin ang programa sa lumalawak na papel ng SSS mula sa tradisyonal na social security benefits tungo sa pagtugon sa mas malaking pressure sa kabuhayan ng mga Pilipino. Noong 2025, nagtala ang SSS ng 142.97 billion peso net income habang lumampas sa 1 trilyong piso ang reserve fund nito, ang pinakamataas sa kasaysayan ng ahensya.
Dagdag pa ni Declaro, pinatitibay ng SSS ang frontline services, pinapasimple ang proseso at pinalalakas ang digital systems upang mas mabilis na makapagserbisyo sa mga miyembro. Samantala, nauna nang naglunsad ng katulad na programa ang Government Service Insurance System o GSIS. Sa unang linggo pa lamang ng ginhawa solar energy loan, nakapaglabas na ito ng 890 million pesos matapos buksan ang aplikasyon noong Marso 25 kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng National Energy Emergency sa ilalim ng Executive Order number 110. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas banayad ang inaasahang pagtaas ng presyo ng langis ngayong linggo kumpara sa mga naunang pangamba kasunod ng paglamig ng Asian refined product markets at bahagyang pagluwag ng tensyon sa Middle East. Batay sa isang linggong average ng means of Platts Singapore at foreign exchange rates, tinatayang 40 sentimo hanggang 60 sentimo ang dagdag sa diesel, habang 80 sentimo hanggang piso ang posibleng pagtaas sa gasolina. Kasama sa kalkulasyon ang pinakabagong galaw sa international cargo premiums. Sa Metro Manila, maaaring umabot sa 95 pesos kada litro ang karaniwang presyo ng premium gasoline at humigit kumulang 83 pesos and 90 centavos para sa diesel. Magkakaiba pa rin ang aktual na presyo depende sa gasolinahan. Iaanunsyo ng kumpanya ng langis ang final adjustment sa Lunes, Mayo 25 kasabay ng koordinasyon sa Department of Energy. Ang kritikal na daanan sa dagat na Strait of Hormuz ang bumubuhat ng humigit kumulang 20% ng seaborne oil trade sa buong mundo. Dahil nananatiling mababa ang transit volumes, sensitibo pa rin ang lokal na presyo sa anumang biglaang aberya sa global supply chain. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpahayag si Kiefer Ravena na nais pa niyang maglaro sa ibang bansa pagkaraang matapos ang kontrata niya sa Yokohama B Corsair sa Japan B-League. Umuwi si Ravena sa Manila para sa B-League Final Week viewing party at isang basketball clinic at sinabi niyang handa pa ang katawan niya para sa international play. Ayon kay Ravena, babalik siya sa Japan next season bagamat hindi pa niya ibinubunyag kung aling koponan ang lilipatan niya. Nilinaw rin niyang bukas pa rin ang pinto para sa PBA sa hinaharap lalo na sa NLEX na malapit sa kanya. Sa edad na 32, sinabi niyang gusto niyang sulitin ang natitirang taon ng kanyang career abroad, ngunit uunahin niya ang asawa niyang si Diana at ang pamilya sa dedesisyon. Matapos ang 2 season sa Yokohama, umaasa si Ravena na naipakita niya ang kanyang improvement at nais niyang dalhin ang momentum na iyon sa susunod na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Todo handa si Alex Ayala para sa kanyang French Open showdown kontra kaibigang si Iva Jovic ngayong Lunes, Mayo 25, kasabay ng puspusang ensayo niya sa clay courts ng Paris. Dinagsa ng fans ang kanyang practice session noong Biyernes, Mayo 22, kung saan nag-ensayo siya kasama ang German veteran na si Tatiana Maria. Sa gitna ng preparasyon, nagdiwang din si Ayala ng kanyang 21st birthday noong Sabado. Sa TikTok, nag-post siya sa Eiffel Tower suot ang black floral dress, sabay sabing umaasa siyang makuha ang perfect birthday gift, isang panalo sa first round.
Rank number 38, haharap si Iyala sa world number 17 na si Jovic sa isang stacked field na pinangungunahan ni Arina Sabalenka at Elena Rybakina. Malaking tulong din ang malakas na crowd support mula sa Filipino at foreign fans na nagbibigay sa kanya ng home court feel sa Paris. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, posibleng mawala ang isang koponan sa Premier Volleyball League o PVL, pero siguradong may bagong atraksyon ang liga sa pagpasok ni Alyssa Solomon sa 2026 PVL Draft. Kinumpirma ng management team niyang Hustle and Groove na magpapadraft na ang dating National University star matapos tapusin ang kontrata niya sa Osaka Marvelous sa Japan. Matapos maghatid ng back-to-back titles sa NU at maglaro overseas, inaasahang magiging top pick contender si Solomon katulad ng dating niyang kakampi na si Belia Belen na number 1 pick noong nakarang taon. Ang 6'1" opposite hitter ay sasama sa draft class na kinabibilangan ni Det Pepito, Lams Lamina at Nina Itang sa draft night ngayong Hunyo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Esports. Mapapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Drizzle Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Esports na si Leo Magpayo at syempre maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.